Yung nagkokos ng cancer, inopera, yun yung circumcision. Inihiwalay. Kaya yung by His stripes, ye are healed. So ito yon. Itong body, itong outward man, iwinaksi para yung espiritu hindi na maapektuhan. Ng kamatayan. Kaya kinakailangan ihiwalay yung laman sa espiritu. Kasi pag magkasama pa yon, pag buhay pa si laman, mamamatay yung ating espiritu. Nangyari na nga yun nung panahon ni Eva at ni Adan. Naintindihan niyo po ba? Pag yung knowledge of good and evil, yung law, alam mo na nagkakasala ka dahil mahina ang laman. Hindi ma-perfect yung law. The law is good, the law is just. Kaya lang, ang problema, sabi ni Paul, pero ako'y nasa laman. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung sundin ng kautusan, hindi ko masunod. Yung ayaw kong gawin, ang siya kong nagagawa. Abang tao ako, sabi niya. Sinong papalaya sa akin sa ganitong kalalagayan? Kaya nagpasalamat siya kay Kristo dahil sa ginawa sa krus, Tinapos na yung power of sin. Tapos, sinircumcise pa. Yung nagkokos ng cancer, inopera, yun yung circumcision. inihiwalay. Kaya yung by His stripes, ye are healed. Magaling na yung ating espiritu na dati ay may cancer. Ano yung cancer? Yung body of sin. Naintindihan nyo ba? Di ba pag ang ganda na maunawaan yung ginawa ni Jesus? Kaya naunawaan mo, malaya na talaga tayo sa kasalanan. Amen. Di ba? Napaka liwanag.